Inaaris Candelaria at Arvin Candelaria. Pasasalamat Lorna and Fernando Gutierrez. Paalaala Casino family. Paalaala Neta. Sorry po. Paalaala Edita, Edita, Paalaala, Gilbert, Paalaala, ano to, Abner, at saka, Abner Bernas, Paalaala, family. Abner family. So, Sabatin po natin sa ating panalangin sa isang ito, ang nakakain ng hindi na nagtitipyon, ang lahat ng mawalan ng kalagaya dito po sa ating lugar. Ipagkasalin po natin para sa itipyon para sa lahat ng pamilya Leon, Leon. Ganon din para sa lahat ng mga asa, humihilig, pati nakakuha natin ang ating mga dasal at panalangin. Tumayo po tayo, humihin natin ang pagpungan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ang pag-aaral sa hudari Bukim na ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulbangan ng Piblo at magsalita ka sa mga nanirang sa lahat ng lungsod sa Huda na naroon upang sumamba. Huwag kang maghihilig sa anuman. Baka sakali siya'y makinig at malikot sa kanilang masamang pamumuhan. Kung magkagayon, pahinong ulang at hindi ko na itutuloy ang parusang inyong damo sa kanila dahil sa masamang ginawa nila. Sabihin niyo sa kanila, sinasabi ang Panginoon, kung hindi kayo nakikinig sa akin, at kung hindi niyo susundin ang mautos ko sa inyo, sabi ng mga kapitan sinuko ko sa inyo, ang tiplong ito itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa. Kasi Father, naibig niya ako. Kasi Father, mahalaga yung pesta, ano, may sayawan kayo. O, diba? Mahalaga yun, ikipin natin yun. Ano ko, mahalaga ang pesta dahil, hindi ko rin kain Father. Mahalaga ang pista dahil and so on. Ay, sana mo daw. Ano mo? Paano po natin pinakahalagahan ang piyesta? Bago po magsimula yung misa, sabi ko kayo doon sa isang system, piyesta po ba ngayon? Natin po kakaunti yung tao. At habang nakanta na ng papuri sa Diyos, hindi yung pinagkakaunti na ng mga tao. Ano mo? Sana pala bago mag-misa, patutuloy muna natin yung papuri sa Diyos. Bilang pagtawag sa mga tao na maipula dito sa simbahan. Hindi po, ano lang mga ibig natin sabihin? Alam ko, may mga dahilan po kayo bakit nalilate sa misa. Kasi po, Father, may ginawa pa po sa bahay. Kasi po, Father, nagligo pa po. Kasi po, Father, nagluto pa po. Kasi po, Father, may naglit pa po. Kami po'y gayon din. Yung mga kasama po, sila din po'y nagligo pa din. Sila din ho ay nagsaing pa din. Sila din ho ay nagluto pa din. May nasikaso pa din po. Pero bakit po, nakakala din kami ng utay. Kung mas maaga pa, sa dapat na andito ka. Kasi po minsan, ang mindset po natin, kapag kumampanak na, ligo na tayo. Naglilisa na. Nandiyan na si Father, ligo na tayo. Ano po ba ako iniintay ninyo para kayo maligo? Paano po ba ako iniintay ninyo bago kayo pumunta sa simbahan? Hindi po gayon. Ano ha? Kaya ako sinisikap ko, ako personally ho, sinisikap ko po na magsimula yung misa ayon sa oras na itinakda nito. Dahil madami na hong pagkakataon, ano po yung kaisipan ng maraming tao? Maghihintay naman yan si Father, hindi magsisimula ng alas 9. Pilipino tayo niya, ako po'y hindi. Ako po'y may lahing. Wala ba sinabi? Ano ba?
Kasi po, tinuturuan din natin kayo na, sabi ko, bahagi ng pagpapahalaga natin sa ating ugnayan sa Diyos. Yung ating mong pagpapahalaga sa oras, pagpapahalaga sa ating kilos at gawa habang nasa loob ng simbahan, at pagpapahalaga natin sa ating mga gawain. Mga minamahal na kapatid, may piyesta po dahil sa Diyos. At dahil sa Diyos, pinagkalooban tayo ng banal na dapat ating tularan. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga santo na dapat ating maihuwanan sa kabananan. Kung wala ang Diyos, wala ang mga santo. Kung wala ang mga santo, wala tayong pagpipiyesta. Ano po yung nakakalungkot? Ginagamit po natin minsan yung piyesta para sa ating pansariling kapakanan. Ano ibig kong sabihin? Dahil may piyesta, may pasabong. Dahil may piyesta, madaming mga pasunal. Dahil may piyesta, madaming mga ibang mga ritutikos na hindi naman kaugnay. Dahil may piyesta, dapat may ganito, dapat may ganyan. Pero hindi naman sumisimba. Kaya nga ho, titignan nyo mamaya, may sayawan po kayo? Titignan nyo po mamaya doon sa mga sayawan. Kayo po mga nagsimba ang pwede lang sumayaw. Kayo po mga sumimba, yung mga may karapatan dapat doon na nagsasaya. Bakit? Nakakahiya sa Diyos tayo ay pakikisiyo, doon di mo tayo ng simba. Tama. Nakakahiya sa ating ipinagpipiesta, wala tayo dito pero naandun tayo. Kaya tanong ko kanina, papaano natin binibigyang halaga ng piyesta? Ano ang kahulugan sa atin ng piyesta? Ito po yung pagpapasalamat sa Diyos. Sino po yung nagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pamisa? Wala po. Meron dinan. Karamihan, mga paalaala sa kaluluwa. Karawan din. Di mo ba ang piyesta yung pagpapasalamat sa Diyos? Hindi masamang alalahanin natin yung kaluluwa. Ano ba? Pwede mo dalawang pamisa ninyo. Isang sobre, pasasalamat ng pamilya at paalaala sa mga mahal yung sobre. Pwede yun. Pero kung nagpasalamat sa Diyos, baka hindi natin naunawaan pa. Baka kulang pa yung pag-unawa natin sa tunay na kahulugan. Bakit tayo nagpipista? Hindi ho tayo nagpipista para sa sayawan. Hindi ho tayo nagpipista para sa handa. Hindi ho tayo nagpipista para sa hindi ho. Bagamat mahalaga mga yun, hindi yung primary na kailangan natin. Ang mahalaga, magpasalamat tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba. Ang mahalaga, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyaya na pinagkakaloob sa atin sa tulong at panalangin ng mga banal na ating ipinagpipiesta, ng mga banal na ating pinalangin. Mga minamahal na kapatid, ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Hindi ito maunawaan ng maraming tao. Katulad ng hindi pagkaunawa at pagtanggap ng mga tao ng kanyang mga kasambahay sa ating Panginoon ayon sa Ebanghelyo na ating nakapinggan. Sa bahagi po ng simbahan, nakakalungkot po ito. Sa bahagi po ng mga lingkod sa simbahan, nakakalungkot po ito. Kaya sana, ito po yung bagay na sana maunawaan ng bawat isa sa atin. Mahalaga ang piyesta sapagkat sa pamamagitan nito, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mapasalamatan siya sa mga biyayang tinatanggap natin sa ating buhay. Di po ba napakaraming pagpapalang tinatanggap natin? Napakaraming blessing na tinatanggap natin sa Diyos. Totoo lang, wala tayong karapatan sa mga bagay na ito. Pero dahil sa pag-ibig, dahil sa habag ng Diyos, ibibigay niya ito sa atin sa kabila ng ating maraming pagkakataong pagkakasama. Maraming pagkalipod sa Kanya. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan tayo mahalaga sa ating Panginoon. Kaya naman, hinigit po natin sa ating pagdiriwang na ito, na tunay natin maibalik sa Diyos ang lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng patuloy nating pagpapasalamat bilang pagpapahalaga natin sa ugnayan natin at ng Diyos at sa ugnayan ng Diyos para sa atin na Kanyang bayan. Atin pong isasagawa ang pagdiriwang ng binyag. Tatayo po dito sa unahan yung mga bibinyagan. Magkalapit po yung tatay namin. Nasa likod po yung isang ninong at isang ninang. Dito po kayo sa unahan. Isang ninong, isang ninang.
Merong ulam pa. Bakit? Para kung bang habang nasa simbahan, napaka-normal sa atin na magpintuhan. Napaka-normal po sa atin na kulitin yung katabi. Napaka-normal po sa atin halimbawa na gumawa ng mga bagay na hindi kaugnay, na hindi dapat ginagawa sa loob ng simbahan. Sa mga pagkakataong ginagawa po ba natin ang mga ito? Tayo po ba hindi nahihiya kay Jesus? Tayo po ba hindi nahihiya kay Kristo na nandito? Kinakausap natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kinakausap natin at tinatanggap sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na tinatanggap natin sa pamamagitan. So on is so forth. Mga minamahal na kapatid, ito po yung pangalawang paalaala sa atin. Pahalagahan natin ang ugnayan natin sa Diyos, ang ugnayan natin sa simbahan sa pamamagitan ng pagpapahalaga natin sa ating dapat ikilos at isalita sa loob ng ating pagpuso. Ikatlawang bagay na pagpapagdilayan natin, bakit po tayo nagpipiesta? Di ba piesta ngayon? Ano po yung kahalagahan ng piesta para sa atin? Bago sa inyo lahat. Thank you. Sa mga hindi ko nakakaalam, ako ay pinanganak dito sa farm. Farm, hindi sa Pampanga. At sa araw nito ay nagagala ako dahil napakarami ng tao nagdalo. May mga kasama po akong taga Maynila. Naging ko sila mag-iinyes na rito. Kaya sabi ko, parang wala yung tangada yung si Brother Rick Tonton. So, doon kami mag-aalansan. Doon kami mag-aalansan. At isa pa na masabihin ko sa inyo ay nagpapasalamat ako dahil itong ating chapel ay anggatan na. Ang aming gawin. Hindi sa pamamagitan ng mga tao dito sa pagdaan sa pangungulong ng pamilya. Ang photo ay dito dahil ang pangungulong niya ang nag-positive. Baka ito ay mailipat dito dahil dito sa baba, malapit sa bahay namin ng organisma. Ito na yung ginagawa. So, tulong ang mga kaibigan ko sa inyo, para ganito, ay nabuo natin itong mapisang ito. At talagay ko ay matagal ko naman ito dahil pero po, parang kulang po. Dahil ang batang po ng aming mga kaibigan, ay ito ay nagyan ng mahal. Para kayo naman tayo pagkakaroon sa hindi kasi maraming kapasalito na kailangan. So, siguro sa mga tulog din ng pamulaan ngayon, kapitan na at dali po kami upang kayo sa baba ang aking kinabana. Yan po